Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ay patungkol po dito sa reaksyon at pahayag ni Karil hinggil nga po sa pregnancy rumors mga kakimpaw, at the same time ay dito po sa pagkakapanalo ni Kim and Paolo Avellino sa International Award mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers tungkol sa previous update natin kina Kim and Paolo Avellino bilang pasasalamat po sa walang samang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So narito nga ang first commenter natin for tonight. Mula po kay Miss Lorna Toledo, maganda rin gabi and shout out. Gusto ko rin isipin na mabuntis si Kimi, pero sa akin hindi siya buntis. Marami pa siyang mga project na kailangan niyang tapusin. Alam na nila yon kung kailan nila plan na gusto mabuntis. Sa ngayon, hindi ako naniniwala na buntis si Kimi. So, hati pa rin ang reaction, opinion ng mga fans single dito na mga kakimpaw. Maraming mga naniniwala at meron din po na hindi naniniwala sa chismis na to mga kakimpaw. And tama naman po si Miss Lorna sa kanyang comment na marami pong project na linya kay Kim Chiu ngayon, di ba mga kakimpaw? So hindi pa talaga maaari. Alam ni Kim and Paolo Avellino yan kung kailan na dapat at kailan nila plano mga kakimpaw. Knowing Kim, nakalatag na talaga lahat, nakaplano na talagang lahat mga kakimpaw. Mga bagay na hindi na lang talaga ine-expect mga kakipi, talagang biglaan talaga. Yun na lang po ang wala talaga sa plano ni Kim. Pero ito, for sure, nasa plano yan ni Chinita Princess. Goal-oriented kasi yan si Kim di ba? Samantala, sabi naman dito ni Miss Norma Dayag, next commenter natin ngayong gabi, yes, hinto muna itong issue kasi nakakasira kay Kimi. Whether legit or not, still, we will support you, Kimi, and we will be forever your fans. And hindi nakakasira sa amin, yun na lang fans mo. At gustong-gusto namin na magkakaanak ka na, para hinto na yung bash nila sa inyo. Para sa amin, seniors, it's God's blessing on you both. Kasi with your age, hindi ka na mahirapan pag-conceive mo. Kaya happy kami sa iyo if this is legit, yung pagbubuntis mo. Take care, Kimi, and keep safe always. Love you both, KP. Ako, hindi naman ako agree, Mr. Madayag, na pag nabuntis si Kim, matitigil na ang mga bashes, hinto na ang pangbabash nila. Hindi po titigil yung mga yan, kahit makasal pa man po ng Bulgaran, si Kim and Paolo Avellino. Hindi po hihinto ang mga yan hanggat, active po si Kim and Paolo sa industriya. So, hindi po yun ang solusyon mga kakimpaw para mahinto ang bashing. Hindi nyo kayang pigilan, it's something na hindi po natin mapipigilan talaga mga kakimpaw. Ang mga ganyang opinion, ganyang mga hates, ganyang mga pangbabatikos mga kakipi. Andyan na talaga yan. Kahit nga normal na mga tao mga kakimpaw at hindi sikat, isipin nyo kahit na nasa loob na lang ng bahay. Dahil marami pong marites at marami masama ugali, mamarites ka pa rin talaga. So, naturally, hindi talaga mawawala po yan, mga kakimpaw. Kaya, ignore na lang talaga. Hindi po susi ang mabuntis si Kim para mahinto ang mga bashing na yan. Samantala, dumako naman po tayo sa interview ni Paolo Avellino hinggil po sa pagpapalaki ng anak. Sabi dito, disiplina at pagmamahal ang pananaw ni Avellino sa pagiging magulang. Naniniwala ang premyadong aktor na si Paolo Avellino na ang susi sa tamang pagpapalaki ng anak ay ang balanse ng pag-unawa at pagkapay.
para sa kanya mahalaga ang pagiging malumanay, ngunit kailangan pa ring ipakita ang tamang otoridad upang matuto ang mga bata ng disiplina ng walang kasamang pananakit. So, napaka-gentle pala ni Paula Avellino, mga kakimpaw, bilang magulang, no, mga kakipi. So, ngayon lang ako nakarinig ng parental, kay Paula, advice, mga ganitong klaseng usapin, mga kakimpaw, kay Paula Avellino. And as usual, si Pao naman kasi is full of wisdom. Pag nagsalita yan, man of a few words, pero may laman talaga bawat lumalabas sa kanyang bibig, mga kakimpaw. And the same time, ang mga fans po ay super excited na maging parent ulit si Paula Avellino for the second time around. Para mapapractice niya ulit yung parental ways na to, mga kakimpaw. Malay niyo, ipagkaloob ng Diyos, diba, magkaroon po ng second baby si Paula Avellino in the near future. So, parang ang sarap maging magulang ng isang Paula Avellino. Well, nahalata naman sa kanya, mga kakipi, kasi tahimik nga pong tao si Paula Avellino at mabait. So, ma-apply talaga niya yan. Yung iba kasi, hindi naniniwala. Kapag si Pao nga po, ay hindi naman lumaki sa kanya si Aki. Pero nasa itsura naman yan ni Paula Avellino. And sinong makakapagsabi, mga kakimpaw? Diba, hindi naman natin alam na nung nandito pa sa Pinas, si LJ at ang kanyang pamilya, hindi pa pumupunta ng New York. Malay nyo laging na kay Pao din si Aki, di ba? Kaya naman, wag po natin agad husgahan si Paula Avellino. Samantala, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan, mga kakimpaw, ang pagkakapanalo ni Kim Chiu and Paula Avellino sa Seoul International Drama Awards at sa Best Global Star Award, mga kakimpaw, ng STA and ng IMBC. So, isang buwan lang po nakalipas, mga kakimpaw, at si Kim Chiu naman ang nag-uwi at makakauwi ng isang international award, mga kakimpaw, after manalo ni Paula Avellino. And sabi nga dito, Cholo and Sari are going to Korea. Tteokbokki date daw. At mag-i-sleep sa isang room. Sabi ni Sari, di ba? In real life pala matutupad. Kidding aside, you both deserve to win. After all, the hard work, love, and dedication, this moment is truly something to celebrate. And of course, Kim Paulancia is over the moon. Korea, here they come. Hashtag Kim Pao, hashtag Paula Avellino, hashtag Kim Chiu. Kaya nga po, mga kakimpaw, ay huge congratulations kay Kim and Paula Avellino, diba? Pero parang naalala ko, may nabasa ako na itong IMBC Award ay hindi daw tulad po ng STA na maglalakad sa napakahabang carpet at tatanggap po ng award or meron pong awarding night. Parang ipapadala lang po ata yung award, mga kakimpaw. So baka hindi pa rin makapaglakad si Kim and Paolo sa red carpet together, mga kakipi. Po? Hindi man together, pero alam niyo yun, parehong lalakad sa red carpet. Sayang, kasi hindi daw ganun yung IMBC. Parang boring, pero big pa rin yan, achievement para po kay Chinita Princess. Sabi nga po dito, congratulations to Paula Avellino for winning Outstanding Asian Star at the SDA and Kim Chiu for being named Best Global Star. Paulo, your win is so well deserved. Your performance and dedication continue to make us proud. Kim, our global star, you shine wherever you go, and this recognition is another beautiful proof of how far your talent reaches. As a solid Kimpo supporter, this is the kind of moment we will treasure forever. Kimpo Pride! Samantala, let's move on naman po sa next topic natin, mga kakimpaw, at patungkol po ito sa isang post kung saan si Karil nga daw po ay may matapang na pahayag sa pregnancy issue.
So, kalakip din po nito ang picture ni Kimi, no, mga kakimpaw. So, ano kaya ang kaugnayan nito kay Kim? Sabi sa post ni Showbiz Buzz, nagbigay ng makahulugang pahayag si Karil tungkol sa usapin ng pregnancy rumors at sa mga komento ng ilang netizens tungkol sa katawan ng isang babae. Ayon sa Actress, ilang beses na rin siyang napabalitang buntis dahil lamang sa pagbabago o pagdagdag ng kanyang timbang. Para kay Karil, walang masama kung sakaling buntis ang isang babae. Gayunpaman, nais siyang ipaalala sa publiko na hindi lahat ng pagbabago sa katawan ay nangangahulugang may dinadalang sanggol ang isang babae. Iginiit din ng aktres na dapat maging mas sensitibo ang ilan sa kanilang mga komento. Aniya, paano kung hindi naman pala buntis ang isang babae at ang kanyang pagdagdag ng timbang ay dahil lamang sa pagbabago ng katawan o mayroon pala siyang ibang mas mabigat na pinagdaraanan. Sa kanyang pahayag, tila nais lamang ni Karil na ipakita na may mga bagay tungkol sa personal na buhay at katawan ng isang tao na hindi dapat basta-basta hinuhusgahan. Hindi rin umano natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao sa likod ng kanyang nakikitang pisikal ng pagbabago. Dahil dito, may ilang netizens naman ang nag-ugnay sa naging pahayag ni Karil sa patuloy na pregnancy speculations na kinasasangkutan ng kanyang co-host na si Kim Chiu. Lalo itong napansin ng ilang followers dahil magkasama sina Karil at Kim sa It's Showtime. Gayunpaman, wala naman direktang nabanggit or binanggit si Karil na pangalan ni Kim Chiu sa kanyang pahayag. Kaya para sa ilang netizens, maaring pangkalahatang pahayag lamang ito ng aktres tungkol sa pagiging sensitibo sa ganitong uri ng usapin. Sa huli, nananatiling mahalaga ang pagrespeto sa personal na buhay at katawan ng bawat babae. So, ayan mga kakita. Na masasabi ko lamang po dito, wala man pong diretsahan or direktang may kaugnayan kay Kim ang pahayag na to ni Karil. Matuturing po natin mga kakimpaw na advice ito sa lahat. Lalo na sa mga mahilig po mag-body shame at maghinala mga kakipi. Tulad na lamang nga po ng pregnancy rumors kay Chinita Princess. So, hindi natin alam ang mararamdaman ni Kim hinggil dito, lalo pa talagang pinoprotektahan ni Kimi ang kanyang dangal mga kakimpaw. Tapos biglang meron pong chika hinggil po sa pagbubuntis na yan, di umano niya. Ano kayong mararamdaman ni Kim? Hindi natin alam ang magiging damdamin ang bawat isa ng bawat tao, kaya maging sensitibo po tayo. So, yan lang po muna ating update tonight. Thank you so much po sa pakikinigan. Kita kas po muli sa susunod nating chika. Adios mga kakimpa.